Okay, so mga ka-YouTube, so dito tayo ulit sa aking YouTube channel. So ngayon, ang topic natin ay tungkol sa MIG welding na. Ito yung in-order ko sa Lazada. So hindi ko na siya in-unbox kasi marami ng unboxing doon na palabas sa YouTube, no? So ang gagawin ko naman discuss ko na lang sa inyo kung anong mga meron dito sa natin. MIG welding, MIG weld 200 amperes mini. Gawa siya ng powerhouse. Yan. Tapos USA USA daw yung kanyang manufacturer. Yan. So kung nakikita nyo, ito yung sticker niya. Tapos 220. Okay. Kung tinatanong nyo pwede siya sa 110, hindi siya pwede sa 110. 200 volts lang talaga to. 220 volts lang ang pwede sa kanya. Okay? So yung height niya is yan, kulang-kulang sa 1 feet na rin. Nasa 1 feet na rin yung kanyang height. Yung kanya namang base, ang kanyang base ay umaabot sa 15 inches. Nasa 15 inches. Yung kanya going to 16 inches. Yan. Tama. 16 inches yung kanyang base. Okay? So, sa weight tayo, medyo mabigat siya eh. Kaya, tignan natin kung ano weight niya. So, yan yung ating timbangan. Ipwesto na natin. Yan guys ha. Pakita ko lang. Parang dumikit na yata. Yan. So, umabot siya ng, kung ito yung 9, 10, 11, 11 and a half kilos. No? Yung bigat niya. Yeah. So, tapos na tayo sa timbangan. Umabot siya ng 11 half kilos. Tapos sa parts naman tayo. Itong nasa top na to, kung nakikita nyo to nasa top, ito yung bilis. No? So nagsisimula sa A, B, C hanggang J. Yan. So itong mga letters dito, yan yung mga nagdidictate ng bilis ng wire na lalabas dito. Ito siya. Kung nakikita nyo to guys, yung wire dito, yan. Yan yung sinasabi ko na bibilis yung kanyang ikot once na inikot mo to. Yan. Kung nakikita nyo, ito yung nagdidikta ng bilis niya. Tapos, kung nakikita nyo naman to nasa baba, ito naman yung nagdidikta sa amperes ng ilalabas niyang kuryente. Okay, paano mo ba malalaman kung kulang sa amperes yung tinatrabaho mo? Pag
dumedepende to sa kapal ng bakal. Kung yung bakal ay makapal, mas nangangailangan siya ng mas mataas na amperes. Pero yung sobrang nipis naman, mas nangangailangan siya ng mas mababang amperes. So dumidepende ito sa mismong may hawak ng welding. Kung sino yung may hawak ng welding, kung nakikita niya na nakakasira ito ng bakal, siya na rin mag-a-adjust dito. Okay? So, doon nyo lang malalaman, once na itetest nyo siya, makikita nyo kung hindi siya masyado nag-i-spark or parang nagkukulang yung kuryente, dito nyo siya i-adjust. Okay? So, pagka, halimbawa naman, sir, paano ba yun malalaman kung tugma yung bilis saka yung amperes niya? Siyempre, pag mas mataas yung amperes, mas malakas siyang magtunaw. So, kailangan mas mabilis yung bakal na lalabas sa kanya. Yung wire na lalabas sa kanya ay mabilis. Hindi kailangan ng mabagal, tapos malakas yung tunaw. So, kailangan nagja-jibe sila, nagpapantay din sila. Dapat balanse yung bilis at yung kuryente dito. Ito yung lusaw kasi. Ito yung nagpapalusaw yung kuryenteng lumalabas dito. Yun ang lulusaw sa wire na yan. So, kaya pagka mahina ito, siyempre, mahina din yung pag mahina ito, katulad yung 40 amperes lang, hindi mo kailangang bilisan ng todo. Kasi parang mabubulunan siya. So, ang kailangan gagawin mo, balanse lang. Hindi mo kailangan na pahirapan yung machine sa kayong sarili mo. Dapat compatible kayong dalawa. Hindi kayo mahirapan sa isa't isa. So, piliin nyo maigi kung saan kayo nakakakita ng mas magandang anggulo saka magandang welding habang ginagawa nyo. Dapat yung pag-welding nyo nasa komportableng posisyon, komportable lahat yung nilalabas na kuryente, saka yung bilis ng wire para maiwasan nyo yung mga problema, saka mas maging maganda yung inyong trabaho. Okay, kung napapansin nyo yung orange na to, ito yung nagdidikta naman kung sobrang init na ng machine. Ayan, kung sobrang init na ng machine, iilaw to. Tapos ito naman yung switch on, switch off niya. Okay? Tapos ito nakikita nyo dito lumalabas yung wire. Yung flux core na tinatawag nila na MIG wire, dito lumalabas yan. Okay? So, ito ang itsura niyan. Yan, habang nakakabit pa dito. Yan. So, tapos next naman, kung mapapansin nyo, yan, ina-adjust din siya dito. May adjustment din yung wire.
Kung mapapansin nyo to, adjustment din siya ng wire dito. Okay? So, hindi kayo masyadong mahirapan. Sundan nyo lang yung mga pattern. Ito yung wire. Madali lang siya ikabit. Yan. Ikot mo lang dito. Tapos, ito yung mga parts niya. Iwasan yung may mawalang parts habang tinatanggal nyo. Yan. Then, may pattern din siya ng pagkakabit. Kung nakikita nyo, naka-half lang to. Half lang yung tornilyo niya. So, hindi kayo malilito. Pero yung, ito naman, yung butas dito, okay naman. Okay naman siya. Yan. Tapos, next na gagawin nyo, ibalik nyo ulit siya sa ayos. Sundan nyo lang tong naka-half moon siya. Yan. Sundan nyo lang yung pattern. Tapos yung spring, saka yung lock. Yan. So, kung nakabit nyo na, huwag masyadong maigpit, sakto lang. Tapos, next na gagawin natin, napakita ko naman, ito namang wire na to, kung nakikita nyo, ito yung sa negative. Okay? Itong wire na to, ito yung nasa negative. So, ito yung ground. Ito yung ground. Okay? Tapos, pakita ko sa inyo kung anong laman na ito. Kalasin natin. Ayan guys, tanggalin natin. So, ayan yan guys. Kung nakikita nyo, yan yung laman niya. Okay? Tapos, sa kabilang side naman tayo. Ayan. Tingnan natin siya sa kabilang side. Kung ano meron doon. Buksan na rin natin.
So, ayan guys. Yan yung makikita nyo sa loob ng nung MIG welding machine. Gawa yan na powerhouse. Tignan nyo yung loob. Ayan. Kung nakikita nyo tong part na to, ayan, tanso talaga siya. Okay, so dito pa lang talagang mabigat na. Ito yung mabigat na parts niya. Yan. Okay, kung nakikita niyo yan. Tapos ito yung kanyang pan na napakalaki. Yan. Isa rin to sa tumutulong para hindi to mag-init. Okay, kaya nilagay siya na malaki dyan. Yan. Tapos ito yung kanyang mga switches. Yan, switch. Tapos dito nakalagay naman yung ano natin. Ayan. Dito sa part na to, dito nakalagay yung mga fuse. Okay? Diyan nyo titignan kung hindi siya nagpa-power. Check nyo muna to. Kasi pag once na hindi siya nagpa-power, ibig sabihin, pwedeng ito yung unang dahilan kaya hindi siya nagpa-power. Putol yung fuse. Ibig sabihin, hindi na siya nagsusupply, hindi na siya nagdudugtong. So, kung hindi na siya nagdudugtong, wala nang power sa lahat. So, malaking tulong to para pag nagto-troubleshoot kayo ng kahit anong gamit, tignan nyo muna kung may fuse. Tingin ko naman lahat ng appliances may fuse. Check nyo yung fuse kung working pa siya. Kung working pa siya, ibig sabihin, hindi dito ang sira. Meron pang sira sa ibang part niya. Okay, pero ito yung unang tino-troubleshoot. Lalo na yung mga technician, tinitignan muna yung fuse kung ito ba ay pumutok, kung ito ba ay sunog, kung ito ba ay putol sa loob. Okay, so yan, nakita nyo na yung loob niya. Tetestingin naman natin siya. Balik na natin yung cover. Ayan. So, guys, hindi ko muna siya babalik yung takip niya. Titignan natin kung ano ba nangyayari sa kanya once na ginagamit natin siya. Ano nangyayari sa loob. Gusto ko lang makita rin. Curious din ako eh. Ayan. So, focus ko yung camera dito. Tapos mag-welding ako. Tapos mamaya, tignan natin yung wini-welding ko. Okay? So, testing muna natin. Ito nga pala yung plug niya, hindi siya yung bilog, no? Universal na plug yung ginamit sa kanya. So hindi kayo mamumblema dun sa paghahanap nung conversion para magamit niyo siya. Okay? So ito yung kanya negative. Ito yung ground, kabit na natin.
So, ito yung kanyang barrel. Ayan. Dito lumalabas yung MIG wire. Ayan. Tapos, sa pagkalas niya, ganito lang siya. Ganyan lang. Tapos, ganito yung nasa loob niya. Ayan. Kung nakikita niyo, ito yung flux cord wire. Tapos, ito yung collets set ang tawag nila dito. Ayan. So, ito yung makikita nyo dyan sa loob. Okay. So, ang butas nito ay 1.0. Ayan. Bakit 1.0 yung ginamit kong pambutas? Pwede ka nang gumamit ng 0.8, 0.9, saka 1.0. Yung tatlong yun pwede mo na magamit kahit di ka na palit ng collets na yan. Okay? So, start na natin. Focus muna tayo dito sa loob kung ano nangyayari once na nakasindi siya. Okay? So, set muna natin siya sa pinaka 80. Set natin siya sa pinaka mababa muna. Saka sa pinaka mabagal. Okay? Yan, mag-ingat kayo. Medyo delikado kasi gagamitin natin siya nakabukas. Pero ang purpose naman natin is kung malaman natin kung ano nangyari dyan sa loob. Okay? Yan, sinaksa ko na. Turn on na natin. And guys, so nag-start na. Naririnig nyo yung tunog. So guys, bago natin siya testingin pala, ituro ko muna sa inyo paano pagkabit ng wire nito sa loob. Yung MIG wire niya, paano ikabit. Para hindi kayo mahirapan. Yan, pakita ko rin sa inyo. So, sa pagkabit pala na ito, medyo mahirap talaga pag tinanggal nyo na siya sa cover niya. Talagang iikot to. Magsisilabasan dahil sa sobrang tigas ng wire na to. Yan, lumalaban talaga siya sa kanyang lalagyanan. So, para maiwasan to, pwede kayong gumamit ng tape. Balutan nyo muna siya ng tape bago nyo siya ikabit. Okay? So, sa part na to, ikot muna natin tong welding.
Kung napapansin nyo yan, ganito ayos niyan kanina. So, nakaganyan yan. Tapos nakakabit to. Ngayon, kinalas ko para makita nyo kung ano itsura niya. Pagka siya ay ikakabit naman. Na? So, sa pagkabit na ito, yan, pailalim siya. Ganyan siya. Ipupwesto nyo ngayon dito. Yan, naipasok ko na siya dito sa part na to. Yan. Mag-ingat lang kayo talaga kasi siyang kumakalas siya ng pusa. Yan, nagsisimula na. So, huwag kayo mataranta. Yan, nyo lang na ganyan. Tapos, saka nyo siya ayus-ayusin mamaya. Yan, naipasok ko na, di ba? Ngayon, dahan-dahanin mo lang siya. Ngayon, hindi mo siya may pupwesto dito. Ito, ang gagawin mo dito, iikot nyo lang siya. Iikot nyo siya. Pababa. Ibababa nyo. Sabay angat. Sabay. Iikabit nyo na tong. Kung nakikita nyo tong alambra na to. Ayan, kakabit ko na yung wire. Ipapasok ko naman siya dito sa loob. Dito sa may kulay blue. Okay. So, ang ayos talaga ng kulay blue na to, pag hindi nyo tinanggal yung cover, ganito naman ang itsura niyan. Ayan. So, tinanggal ko lang para makita nyo talaga kung saan ba siya pumapasok. Okay? So, yan, kakabit ko na. Yan, sinisimulan ko na siya ikabit para yan naman yung makita nyo. So mismo, pag kayo ay bumili, makikita nyo na ganito yung itsura niya. So, paalala ko lang, kailangan maipasok nyo siya na maayos doon sa kulay blue na pinakita ko kanina. Okay. Tapos, isa pa. Yan. Yung dalawang tornilyo dito. Okay. Yan. Tapos ngayon, pwede nyo na to ibaba. Tapos, itaas nyo na ito. Pwede mo ngayon siyang i-adjust pag nasa pwesto na. Ayan. Okay na? Okay. So, ang aalalayan nyo ngayon, itong ating wire. Kasi umangat na nga siya. Pero sa totoo niyan, talaga ma-encounter nyo, bubuka yan. Yung mga sanay na sa ganito, sa ganitong machine, alam na nilang i-counterpart yung mga ganitong problema. Okay? Tapos, kung naipasok nyo na siya, ang next na gagawin nyo, itong gatilyo. May switch yung gatilyo dito, ito. Pag pinindot mo yan, saka lang to iikot. Saka lang pa lalabas yung kanyang MIG wire. Yan. Nakikita nyo ba guys?
On ko na ha. Ayan. So, nag-start na yung machine natin. Pindutin ko na yung gatil. Pipindutin ko na to. Ayan. Kita nyo gumagalaw yung ating wire. Okay. Nagkaroon ba siya ng problema? Kahit na bumuka siya? Okay. So, tuloy pa rin ang kanyang pag-ikot. May ground ba siya? Wala siyang ground dito sa part na to. Pero pwede natin siyang alalayan. Okay. Kung ito ay tumabingi o kung ano man, pwede natin siyang ayusin. Wala siyang ground guys. Yan. Kasi pumasok siya sa kabila, so yun ang alalayan natin. Yan, nadala ko na siya sa gitna. Pwede na natin siya balik ulit. Huwag kayo matatakot na hawakan dito sa part na to kasi wala naman siyang kuryente. Kaya lang, mas maigi kung meron kayong gloves para maiwasan na rin kung talagang meron kasi mga tao sobrang ingat. Walang problema dun. Okay, so tuloy natin. May lumalabas. Hintayin nyo naman may lumabas dito sa part na to. Ayan hintayin natin may lumabas. Yun. So yan guys, nakita nyo na lumabas na dito. Kung nakikita nyo yung alambre na yan, pwede na tayo mag-start. Okay? Tapos, isa nga pala, additional ko lang. Pag ito ay binaba nyo tong switch na to, ito, pakita ko lang. Pag binaba nyo siya sa pinakasagad, itong ampere na to, yan, hindi siya gagana. Yan, hindi siya gumagana, di ba guys? Yan, wala lumalabas, hindi rin gumagana. So, mag-i-start kayo sa kanya sa 80 amperes. Yan, doon na siya gagana. Yan. Ayan. Okay? So, balik na tayo ngayon. Testing na natin siya sa pag-weld. Yan. Yan guys, yung itsura ng loob niya. Susubukan natin siyang gamitin na nakabukas para makita natin kung ano nangyayari sa loob niya once na ginagamit natin siya sa pag-welding. Okay? Ayan.
Tapos, sunod na naman natin yung sumunod dito. 120 amperes. Yan, 120 amperes naman. Yan, tapos na tayo sa 120 amperes. Sumunod naman, 160 ampere. Ina-adjust ko rin yung bilis ng ating lap wire. Yan. Sumunod, 200 amperes na tayo. Yan. So, guys, nagawa na natin lahat ng amperes na nakabukas siya, nakapokus. So, pakita ko naman sa inyo yung nagawa natin trabaho. Okay, so ito yung spot ko sa sana, yan. Ito yung spot ko dun sa 80 amperes. Yan. Sumunod, ito yung sa 120, 160, then sa 200 amperes. So kung tatanungin nyo ako sa trabaho niya, advantage nito pagka gumamit ka ng ganitong MIG welding, advantage nito sa traditional welding, yung arc welding, hindi mo na kailangan magtik-tik pa para tanggalin yung mga dumi-dumi niya, no? So ito, continuous lang yung trabaho mo, lipat ka na sa ibang lugar ulit. Yan. So maganda yung produkto na to. Pwede ko siyang i-suggest dun sa mga nagsisimulang welder. Pwede natin to i-suggest. Maganda siya. Ayan. Hindi na kayo mahirapan. Tapos solid pa yung laman nito. Kumbaga, sa lahat ng mga lumalabas na MIG welding, isa to sa maganda nilang produkto sa Powerhouse. Okay? So, balik na natin yung cover nito. Okay? Tapos magligpit na. So,
Next video ulit natin yung TIG welding naman. Laban natin dito sa TIG welding versus MIG welding. And sabay na rin natin yung arc welding na yan. Yung galing sa traditional welding natin, arc welding. Okay, so tatlo sila. Okay, balik na natin yung cover. Kung sa mga nagtatanong kung madali lang siyang buksan at ibalik sa dati, ay sa totoo lang, madali lang talaga siya ibalik. Ayan. Ano bang advantage ng mas malaking MIG welding? Ang advantage ng malaking MIG welding is mas malaki rin ang bala na pwede mong mailagay sa kanya. Yung flux cord wire. Okay? Paalala ko lang, dalawang klase yung MIG welding. Isang may gas, ginagamitan siya ng argon gas. At meron ding mas latest, yung hindi na kailangan gamitan ng gas. Katulad nito, itong MIG welding na to, hindi na siya ginagamitan ng argon gas. Pero dahil hindi na siya ginagamitan ng argon gas, nasa ano naman, nasa bala niya naman, nasa wire yung nagpapasindi sa kanya. Kasi parang yung flux na yon, 'di ba, flux cord wire? Yung flux na yon kasi ginagamit 'yon para mabilis matunaw yung maging maganda yung pagluto dun sa mga bakal. Dun lalo na nagagamit yung flux. Dun sa mga nagre-repair ng cellphone, gumagamit sila ng flux para maging maganda yung luto ng hinang. Okay. So dito naman, yun ang ginamit nila sa wire nito para maging maganda yung luto niya. Ginamitan nila to na flux, kaya tinawag na flux cord and a flux cord welding machine. So gasless na siya. Yan. Okay? So ang kagandahan kasi sa ganitong flux cord welding machine, hindi mo na kailangan nga ng gas. Wala ka nang, hindi na hassle sa pagbubuhat ng gas tank. Na? Tapos, kung gusto mo makatipid sa bala, kasi ang per kilo ng bala nito, lalo na sa bakal, nasa 450. Kung gusto mo makatipid na mga tagpa 5 kilos ang bilihin mo, pumapatak lang siya ng I think mga 300. Parang ganun. Nasa 300 lang per kilo. Or 400. Para nakakatipid ka. Basta may matitipid ka pagka bumili ka ng 5 kilos. Kasi parang pumapatak na 2,000 per 5 kilos. So kung binibili mo kasi is 450, sabihin na natin 500 per kilo, di 2.5. So nakatipid ka ng 500. Ganun na lang natin siya isipin. Okay. Yan. Ganun lang kadali. Naibalik na natin yung balat. Okay. So yan. Advantage nito, sabihin na natin yung pagiging gasless niya. Lalong-lalo na rin dito sa plug. Okay. 200 amperes. May control na rin siya sa bilis. At may control na rin siya dun sa kanyang amperes. Okay. May mga lumabas na ito, nasa 90 amperes lang, ganun. So, mas latest ito. Saka nga pala, hindi mo kailangan ng sobrang taas ng amperes nito kasi nilikha silang mabababa lang yung amperes pero nakakalusaw ka agad ng mga metal. Yun lang kagandahan sa ganito. Na, hindi katulad ng mga
arc welding, kailangan matataas yung amperes kasi malalaki yung bala nila, matataba. So ito naman, hindi ganun kataba yung mga bala niya. Kaya okay lang sa kanya kahit mababa yung amperes, kahit nasa 200 amperes, may tuturing na rin natin siyang malakas. Parang kasing pantay nga na rin yung mga 400 amperes na welding, na arc, yung stick welding. Parang katumbas na nun yung lakas nito. Pagka yung 200 amperes nito, yan. Kasi yun, ano yun depende rin kasi sa ginagamit na bala. Kasi makakapal talaga yung ginagamit na bala sa stick welding. Okay? So, kung nagustuhan yung video na to, subscribe. Yan. Tapos, click the notification bell. Okay? Like and comments. Okay, thanks for watching, guys. So, ito nga pala ulit yung ating Powerhouse welding, Powerhouse gasless MIG weld 200 mini amperes na Powerhouse. Yan. Maganda ba siya? Maganda. Mabigat nga lang talaga. Ayan, guys, sobrang laki talaga niya. Yan. Malaki talaga siya, mabigat. Yan, pakita ko sa inyo yung kabuuan niya. Okay. Thanks for watching.